Umulan, bumagyo, mainit man o malamig ang panahon, ay walang makakapigil sa DPWH ARMM na tahakin ng landas patungo sa mga lokasyong pinaglalagakan ng proyekto sa Parang Sulu. Ito yung isa sa mga nahuhuling portion ng circumferential road na gusto nating i-pave, around 6 kilometers dito from poblasyon ng Parang all the way going ito ng Municipality of Maimbung na sisimulan natin this year. At makikita naman natin yung napakagandang mga sa tabi nito, yung mga beachside areas ng Parang Sulu. Ayon kay Julmani Jafar, tausug at residente ng Barangay Buton, Nunukan, bata pa lang siya ay ganito na ang kasadang kinagisdan niya. Tuwing bumubugso ang malakas na ulan, ang putik ng lupa ay umaabot sa kanilang bahay at minsan, pinipili pa nilang magyapak na nakapaa kaysa magsuot ng tsinelas o sapatos dahil kalaunan ay masisira rin ito. Wala silang magawa dahil parte na ito ng kanilang pamumuhay. Bang daw tulan din motor, di nakat magkalaway, damit ka ng mga bata school na nagpipinisit taon pa, din ang kanya pa kanya, na magkaulong-ulong. Mang Beato, yung mga estudyante, dinadala pa yung mga sapatos sa eskwelahan? Oo, kanina marami nagdadala. Kasama na yung mga high school at saka elementary na doon na sila. Magkawawa naman kasi ang mga tsinelas nila dinadala. Ang maputik na daan na ito, ang araw-araw na tinatahak ng mga batang tausug na nakayapak patungo sa eskwelahan, 1 kilometro ang layo. Ito po yung ebidensya kung gaano kahirap yung pamumuhay ng ating mga kababayan, lalo na yung mga estudyante. Sabi nga namang ng kaninang nakausap natin, mahigit 50 mga bata yung nagtanggal ng tsinelas para pumunta ng eskwelahan para magpaan na lang sila. At kahit tayo, nahihirapan talaga tayong sumakay ulit sa sasakyan na punong-puno ng paa yung mga putik. Ganun po ka-importante yung programang paggawa ng daan dito sa ating mga kababayan sa mga kabukiran. Sa aming paglilibot at pagsisiyasat ay napahinto kami sa eskwelahang ito, Jaika Primary School. Makikita sa panlabas na anyo ng eskwelahang ito ang sira-sira nitong bubong at marupok na pundasyon. Pagpasok sa loob ng silid-aralan ay bubungad sa inyo ang mga naglalakihang mga siwang sa itaas na bahagi ng silid at mga butas sa pader. Dito pumapasok araw-araw ang mga inosenteng mag-aaral tulad ni Sandra Sagaan, 15 taong gulang at nasa 2 baitang sa elementarya. Bagkos ganito ang kasalukuyang estado ng kanilang paralan, ay pinagpapatuloy pa rin ni Ginang Hadja Satria Jafar at Islipan na Ram ang pagtuturo. Pag umuulan, nababasa yung mga pupils namin, kaya nga kung minsan di na pumapasok dahil natatakot na sila, baka daw maanuhan na sila ng birding. Hindi pa dito nagtatapos ang pagsisiyasat sa Parang Sulu. Personal ring binisita ni Regional Secretary Don Mustafa Loo ang pinagkukunang tubig ng mga residente. Ito po yung isang source ng water dito sa Municipality of Parang sa Barangay Nunukan. Itong tubig po, yan po ay iniinom ng ating mga kababayan. Yan po yung kanilang source of potable water. So kaya napaka-importante yung programa na water system sa ating mga kababayan dito sa Sulu in general. Batay sa mga siniyasat at pagbisita mga lokasyon sa Parang Sulu, ito ang naging pahayag ni District Engineer Hajirul. Instead of 3, gagawin natin 6 classroom for repair. Immediately, siguro by next week, with the instruction of our director, ayusin muna natin ito. Itong 2 classroom muna.
ito nga yung problema sa ating community. Kinonsulta natin yung mga peace weavers, no? Yung gumagawa ng traditional cloth ng Tausug, kung ano yung problema nila dito sa community. At ito nga yung nasabi nila, kailangan nila ng potable water dito sa area nito. At ang na-pinpoint, ito. Ang mga karanasang ito ang nagpapatibay upang ipagpatuloy ng DPWH ARMM ang infrastrukturang serbisyo at proyekto sa taong bayan. Sa tulong na rin ng tiwalang pinagkaloob ng gobyernong nasyonal, simula noong taong 2012 hanggang sa taong kasalukuyan, ay mayroon ng sumatotal na mahigit 38 kilometrong konkretong kalsada sa Parang Sulu. Ito ay pinondohan ng 669 na milyong pisong pondo. Inaasahan sa pagtatapos ng mga isinasagawang proyekto ay maayos na ang dalaysay ng agrikultura at palaisdaan sa bayan. Ang mabatid ang tunay na kalagayan ng ating mga kababayan at mabigyan ng angkop na solusyon at proyekto ang mga ito ay malaking senyales ng reforma at pagbabago sa gobyerno ng Autonomous Region. Kung kaya't malaki ang pasasalamat namin sa inyo mga kababayan sa pampublikong tiwala at patuloy na suporta. Ang mga inisyatiba na ito sa infrastruktura ay hatid sa inyo ng DPWH ARMM on the road.